Simula ngayon, ipiprepare mo to tuwing umaga, okay? Gusto ko, dalhin mo sa kwarto ko. Dapat mainom ko to bago ako kumain. Okay po, ma. Buksan mo. Sino ba yan? Grabe naman kumatok. Welcome. Tabi dyan! Ender! I'm here! Halika dito! At ba't mo nagawa yun? Malma po kayo, ma'am. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Nessa, kahit okay lang yan, hayaan mo lang. She won't do anything to me. Ender! Nilaglag mo ako! Yildiz, I thought you're smarter than this. Dapat di ka nakipag-deal sa akin. Alam mo na dapat yun. Ahas ka talaga, Ender! Di ka mapagkakatiwalaan! Paano mo nagawa yun? Hindi ako nahirapan. Naisip ko kasi I should have a backup plan. Just in case, you always have to think a step ahead, you know. Gusto mo ba ng green juice? Healthy to. Dahil sa'yo nawala yung kaisa-isang taong nagmamahal sa'kin! Si Zainab pa yung tinutukoy mo. Wala ka nang maitatago sa kanya kasi she knows the truth now. Medyo matagal-tagal mo na din siyang niloloko. It's about time she knows the truth, you know. Ender, sinasabi ko sa'yo, sumusobra ka na talaga. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa'kin. What are you going to do, Yildiz, ha? Kakanabanin mo na ba ako? Kemal is gone. Zainab is gone. Mag-isa ka na lang ngayon. Kung ako sa'yo, hindi mo ako aawayin dahil ako na lang ang meron ka. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa'kin, Ender, makikita mo. I'm so scared. O, saan ka pupunta? Dito ka na lang muna, Yildiz. Ender, tandaan mo, pag magkita tayo ulit, ako ang tatawa at ikaw ang iiyak. Oh, really? By the way, I might have hurt you, but I did Zainab a favor. At least ngayon kilala na niya ang tunay na ugali ng abla niya. Hintayin mo, Ender. Tatapusin kita. Tatapusin kita. Bye-bye! Mag-isa ka lang. Oh, Makakarinig ka talaga sa akin, Mr. Kemal. Magkita tayo sa tea house in 2 hours. come in, Zainab. Hakan, pasensya ka na. So, alam mo na kung anong nangyari. Nainis din ako, Zainab. Nalungkot, tsaka nagulat ako dun. Hakan, makinig ka. Alam kong hindi ako pwede makialam sa inyong dalawa pero mukhang di lang kayo nagkaintindihan kaya gusto kong sabihin ko ano yung alam ko. Are you here to explain? Kasi sabi ni Irem... Ay hindi, pumunta lang ako para sabihin yung totoo. Kung okay lang sa'yo. Sorry, nakikinig ako sa'yo. Maupo ka. Hakan, walang kasalanan ng pinsan ko. Di ko sinasabi to para magkabalikan kayo o para ipagtanggol si Irem. Yun ang totoo. Gusto lang naman talaga niyang tulungan si Yildiz, pero siya patuloy ang napasama. Pero Zainab, parang may nakalimutan ka yata kasi kahit anong sabihin mo, you can't deny the fact na nagsinungaling si Irem sa akin. Okay, mali naman talaga na nagsinungaling siya sa'yo. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi niya sinadya yun. Oo nga, pero teka. I asked her twice but she lied to me both times. Hakan, magkatugo kami. Kaya, gagawin namin ang lahat para sa isa't isa. Kung ganun, ba't hindi niya sinabi sa akin yung totoo na may pupuntahan siya para sa kaibigan, di ba? Tingin mo ba di ko maintindihan yon? Hindi ko alam sa totoo lang, pero baka hindi niya naisip yun noong oras na yun. Baka hindi niya sinabi sa'yo para hindi ka na magtanong. All I know is she lied to me, Zainab. Hakan, masyado mo naman pinapalaki to. Oo, siguro ganun na nga. Pero ayoko na kasing maulit to sa susunod. Oo, pero hindi naman kasi ganun talaga si Irem. Sayang din naman kasi. Sana pag-usapan niyo muna, Hakan. Ewan ko lang, Zainab. Hindi ko talaga alam. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Dahil siguradong hindi inaasahan ni Irem na sa ganito mauuwi yung ginawa niya. Fine, I'll think about it. Promise? Oh, promise. Okay, sige.
Alis na ako. Ayan na. Ano nangyari? Ano? Wala, bakit? Ano wala nangyari? Parang Biyernes Santo kaya yung mukha nila. Ano? Sabihin mo na sa amin. Ayaw namin magsayang ng oras. Oo nga, Zaino. Sabihin mo na kung ano nangyari. Bago pa ako mainis. At bakit ka naman maiinis, ha? Broken-hearted kasi ako. Hanggang ngayon, Emir? Hanggang ngayon? Kitam, sige. Nung ikaw, okay lang. Pero nung nakilala mo yung gwapong yon, hindi ka na nakikinig sa iba ngayon. Ah. Si Dundar yun, si Dundar. Ah. O sige, mamaya na tayo mag-usap. Zainab! Zainab, teka! Mag-usap naman tayo. Wala akong sasabihin sa'yo. Umalis ka na. Ano ka ba naman? Zainab! Hala. Battle of the Yilmaz Sisters ba to? Baka biglang umulan ng apoy at magalit ang langit. Di ko maintindihan, ba't ka pa pumunta dito? Zainab, tayo na lang magkakampi. Please, wag mong gawin to. Parang awa mo na, please. Aha, tama, dati yon. Pero pagkatapos ng ginawa mo, wala ka na maaasahan sa akin. Hay, Zainab, bakit ayaw mo kung subukang intindihin kahit konti? Hindi pwede, Yildiz. Ang daming nasaktan dahil sa ginawa mo, tas may gana ka pang pumunta dito ngayon, sobrang nakakahiya ka. Wala kang pakialam sa mga nasaktan mo. Hindi totoo yan. May pakialam ako. Huwag mo namang sabihin yan. Yildiz, sobrang galit na galit ako ngayon. Ayaw na talaga kita makausap. Diyos ko, ang dami mong sinaktan, hindi mo sinabi Wala sa akin. naman akong sinaktan na. Wala nga. Zaino, please. Di ba magkapatid tayo? Kahit kailan hindi pa tayo nag-away nun. Huwag mong gawin to. Please lang, Zaino. Yildiz, lumayo ka sa akin. Ba't di tayo nag-aaway nun? Ah, alam ko na. Baka kasi tinatago mo din sa akin lahat ng mga kalokohan pinaggagawa mo nun. Sorry talaga. Patawarin mo ako, Zaino. Yildiz, umalis ka na. Ayoko na masaktan ka pa. Sige na, alis na. Magtatrabaho pa ako. Yildiz, okay ka lang? Hindi. May maitutulong ba ako? Sabihin mo lang. Wala. Nagtalo kami ni Zainab. Sobrang sakit ng mga binitaw niyang salita sa akin. Nagtalo kayo ni Zainab. Sige, alis na ako, Alihan. Eto na naman tayo. I was worried. Okay ka lang? Oo, ba't naman hindi? Si Yildiz umiiyak palabas. O tapos, nagsumbong ba siya sa'yo? Hindi, nagulat lang ako. Sabi niya nag-away kayo. Mukhang malungkot siya kaya pumunta ako dito para i-check up pero mukhang hindi ka naman yata apektado as usual sa away niyo. Oo. Simula ngayon, ayoko na makausap yung mga taong umiinis sa akin. So nagsimula sa akin tapos kapatid mo naman yung isusunod mo ngayon? Ganun na nga, Alihan. Wala na akong kakaawaan ngayon. Tama yan, Zainab Yilmaz. Ikaw na talaga. Kung sino pa yung concerned at nagmamahal talaga sa'yo, sila pa yung tinataboy mo. Good job. Ayoko lang na may toxic sa buhay ko. Well then, good luck to you. I just hope masaya ka sa decision mo. Salamat. Sana talaga ikaw din. Regards sa boyfriend mo. Oo nga pala, may boyfriend ako. Ano ba yan? Pati yun nakalimutan ko na. Ayoko na mag-jowa. Etong sa'yo. Mercy, Janelle. Enjoy. Ready ka na ba sa napakalaking pasabog na ibabalita ko? Talaga? Ano? Magkaaway sina Zainab at Yildiz. Alam ko na yun. Ha? Di nga. Abla. Sabihin mo nga, may kinalaman ka ba, ha? Grabe ka talaga, wala kang patawad. Kailan mo ginawa yon? Wala akong alam, ah. Well, may katapusan din naman ang lahat, Janelle. Zainab should know the whole truth and what kind of a scheming, lying snake her precious sister really is. Okay. Pero Abla, hindi kaya parang sobra naman yata sa tingin mo? Bakit naman? Kasi, alam ko namang mahilig kang paghiwalayin yung mga magjowa. Pero ngayon, pati magkapatid, parang foul naman yata yun.
Hindi ko naman pinaghiwalay si Zara at Kemal. Kinasal pa nga sila. Ha? Kinasal? Kailan? Naku naman, ang bilis naman pala talaga. Inaamin ko, pumalpak ako dun. Pumalpak ka pa nun ha, pero bongga pa rin. Ikaw naman, kailan mo ba ako nakitang nawala ng bala, Janer? Oo nga, Abla. Okay, tama ka. Sige, andun na tayo. Pero, gusto mo bang gawin sa atin yun ng ibang tao, ha? Isipin ko pala, kinikilabutan na ako eh. Ayoko talaga. Huwag mo nga akong patawanin, Janer. Grabe ka naman. Ba't mo naman i-compare yung pagiging magkapatid natin sa dalawang bruhang magkapatid na yun? Ha? Listen, nabuking lang naman ni Zeynep yung plano ni Yildiz, kaya siya nagalit. Ha? Mismo. Kung tayo nasa sitwasyon na yun, iko-congratulate mo pa ako, I diba? know, right? We're incomparable, kaya walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Come here nga, pakurot ng chubby cheeks na yan. Tama naman, tama. Walang makakapaghiwalay sa atin. Tss, hindi mangyayari yan, don't worry. Imposible yun. Abla, ito naisip ko lang. Bakit hindi tayo mag-dinner kasama si Emir, ha? Sa tingin mo, Si Emir talaga, Janer. Hindi ko talaga type yung Emir na yan. Ay, ba't pa kasi sumasama ka pa sa taong yun? Naiirita lang ako pag nakita ko yun. Abla naman, hindi na nga eh. Ew. Thank you. I'm glad you called me, Nevra. I needed to take a break. Sobra din kasing busy ako sa opisina. Hindi talaga ako nakakatakas. Until now, workaholic ka pa rin. Of course. Gusto ko nagtatrabaho. There's another reason why I called you today, Halid. May problema ba? Wala. Alam mo ba nung namatay si Tunjer, we found out that he has a Swiss account. Binuksan yun ng mga bata kasama yung lawyer namin. Tingin ko alam niyang di na siya magtatagal. You know him. Hindi siya nagpapakita ng emosyon. Siguro nagsisisi siya sa nangyari. Kaya siguro, naisipan niya na din gawin yun. Posible. He left something for everybody. May iniwan din siya sa'yo. Sa akin? What did he leave for me? I don't know. We didn't open it. May sulat din na may pangalan mo. Ano kaya yun? It's been a while since Tuncher and I saw each other. Ewan ko, baka meron lang siyang gusto importanteng sabihin sa'yo. Siguro. Babalik yung mga bata mamayang gabi o bukas ng umaga. Sasabihin ko sa'yo pag nakuha ko na. Don't worry. Thank you. No problem. Kamusta ka na ba? Tundar, sorry talaga. Busy lang talaga ako. Paano naman ako? Kasi nakalimutan kong tayo na nga pala. Okay. Alam mo kung busy ka sa trabaho. Naintindihan ko yon. Grabe, ang sama talaga ng araw ko. Tatawagan dapat sana kita kanina pa. Anong nangyari? May ginawa ba si Alihan sa'yo? Wala, hindi si Alehan. Nag-away kami ni Abla kanina umaga. Natural lang naman sa magkapatid yung mag-away o magkasama ng loob. Huwag mo nang isipin yon. Oo nga, pero ngayon lang kami nag-away buong buhay namin. Kaya inis na inis ako. O sige, okay lang yan. Magpalamig na lang kayong dalawa. Oo, tama ka. Pero tingin ko, hindi na mawawala yung galit ko sa kanya. Ano ka ba? Sinasabi mo lang yan. Magkakaayos din kayo niyan. Sana nga tingnan natin. Wala ka pang comment dun sa performance ko nung isang gabi, ha? Title nun, Your Eyes Telling Me That You Don't Want Me to Leave. Kanta ko sa'yo. Alam ko. Ang ganda, sobrang thank you talaga. Hindi ko alam na magaling ka palang kumanta, ha? Hindi talaga ako kumakanta. Ginawa ko lang yan para sa'yo. Thank you. Nagustuhan ko, ang galing mo. Zainab, alam kong nagpapanggap lang tayo dito. Pero, pagkasama kita, nag-enjoy ako at sobrang napapasaya mo ko. Sana ganun din nararamdaman mo pag magkasama tayo. Masaya rin ako. Seryoso ako dun. Good.
Zainab, talk to me. Ano sabi? Sabi niya makinig daw ako kay Irem at misunderstanding lang daw lahat yon. I mean, if Zainab really thinks that Irem did something wrong, di niya sasabihin sa'yo yan, Hakan. Alam naman natin yun, di ba? Ewan ko, Alihan. How about this? Lumabas at magkape na lang kaya tayo, ha? We can't stay here. Okay, dyan na lang tayo magkape sa baba. So ano bang susunod nating plano ngayon? Plano? Wala naman akong ginawang plano pero... Actually, mas okay yan para mas maplano natin lahat ng mga dapat pa natin gawin. Okay, sige. Di kung ganun, ituloy na lang natin yung ginagawa nating pagpapanggap. Okay. Hindi ko lang masabi, pero sa totoo lang, ayoko ng sitwasyon natin ngayon. Tara na kaya? Okay, sige. Okay. Oo nga pala, nasan si Corban? Ba't wala siya? Hinihintay niya ako sa labas. Hindi na naman kasi magandang tingnan na nakabuntot siya sa akin lagi at alam kong ayaw mo din naman yon. Wow, ginugulat mo naman ako. May binabasa akong libro tungkol doon. Ikaw? Okay, pinapabasa ko kay Kurban tapos sinasabi niya sa akin. Look at them. Pretending they're a very happy couple. Merhaba, Dundar. Merhaba, Alihan, pare. Pare? Merhaba, Mr. Dundar. Tara na ba? Di ka... After... Bakit mo ba naman kasi tinawag na pare si Alihan? Ano naman? Mali ba yun? Di ko alam. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Di pa ako sanay sa mga salitang papogi kaya niya. Hindi naman sa ganun, konting finesse. Parehas lang yun sa akin. Hindi, no? Tumitingin na naman siya. Okay, enjoyin na lang natin, ha? Akala ko nag-i-enjoy na tayo. Mag-enjoy pa tayo. Tatawa tayo pag bilang ko, Ano? okay? 1, 2, 3. Okay na, Ay, sige, hindi ka na tara kaya na. tumawa. What was that? Ano bang nakakatawa? Di ko maintindihan. Ba't di mo i-share sa amin para matawa rin kami? Baka pinagtatawanan nila tayo. Joke lang. Matawagan nga si Irem. Bakit, Zeynep? Hello Irem? Kumusta? Okay ka lang ba? Hindi, obvious ba? Ibababa ko na. Irem, wag mo ibaba. Teka, makinig ka muna. Kasi nakausap ko si Hakan. Sabi ko wala kang kasalanan dun sa nangyari. Salamat, ha? Teka, Irem. Please, makinig ka naman muna sa akin, okay? Hayaan mo muna siya magpalamig, tsaka kumalma ka rin muna dyan, ha? Tapos tsaka mo siya kausapin. Di na, uy. Babalik na ako sa bulsa ngayon, no? Ano? Hindi ko na kayang magtagal pa dito. Mas mabuti pa lumayo na lang ako sa iyo. Irem, pag-isipan mo muna. Paano naman yung trabaho mo? Sayang naman yun. Di hanap ng iba. Madami naman dun sa bulsa. Dahil sa'yo gumulo buhay ko, Zeynep. Ayoko nang makita ka, okay? Irem, sorry talaga. Di ko naman sinasadyang masaktan kita. Mabait ka, Zeynep. Alam mo yun? Sana di ka mabago ng mga taong yun. Yun lang masasabi ko ngayon. Okay, sige. Mag-iingat ka. Ikaw din. Congratulations. Dapat ikaw i-congratulate ko, Yildiz. Bakit naman? Hindi siguro matutuloy ang kasal namin ni Zera kung di dahil sa'yo. Imbes na nagpakatotoo ka na lang, ang dami mo pang ginawang kalokohan. Dahil sa'yo, nagkatuluyan kami ni Zera. Lokohin mong sarili mo kung gusto mo. Siguradong nagpakasal ka sa lasinggerang si Zera para lang inisin ako. Ginawa mo yun. Hindi mo ba naisip kung anong pwedeng mangyari? Yildiz, ayaw mong sumama sa akin nung na-cancel yung wedding namin.
Sabi mo nun wala kang tiwala sa akin. Tapos kung ano-anong ginawa mo para paghiwalayin kami ni Zera. Ano akala mo? Maloloko mo ko? Eh ano naman ngayon? Kasal ka na kay Zera, masaya ka na? Kasalanan mo yun. Nangyari to dahil sa'yo. Ayaw mo sa akin pero ginawa mo lahat para paghiwalayin kami ni Zera. Yildiz, sorry ka pero hindi kita hihintayin habang buhay. Kinailangan ko magdesisyon at ito yun. Yun ang desisyon mo, lasinggerang Zera. Alam kong galing ka kay Zera pero maniwala ka mas mahal niya ako kaysa sa'yo. Alam mo ba yon? Una sa lahat, dahil walang may paki kay Zera, mai-inlove siya sa kahit sinong bumati sa kanya. Yun lang ang dahilan, wala nang iba pa. Yildiz, pinapunta mo ba ako dito para lang dyan? Ayokong magkamali ka. Pero wala naman akong nakikitang mali. Anong sabi mo? Ba't ba ayaw mong intindihin? Wala akong balak hiwalayan si Zera. So mahal mo siya? Ibang usapan yan. Alam mo bang mas madali talagang mahalin si Zera kaysa sa'yo? At least alam kong mahal niya din ako. Hindi ko mahihintay na lumakas loob mo. Huwag mo na ako tatawagan kahit kailan. Gusto kong maging masaya and I deserve this. Grabe naman. Lahat na lang iniwan ako. Just send me all the meeting notes, okay? Hakan! Pwedeng pumasok? Sige, tuloy ka, Zeynep. May sasabihin kasi ako sa'yo. Sige lang, Zeynep. Kasi kakatawag ko lang kay Erem tapos sinabi kong kinausap kita. Pero May problema ba? aalis na si Erem. Babalik na sa bursa. Kailan? Ngayon na yata. Agad? Nakakagulat naman, hindi ko inaasahan ganyang kabilis. Hakan, alam mo namang ikaw lang makakapigil sa kanya, di ba? Alam ko. Pero sa tingin ko, Zeynep, this will be better for both of us. Dahil kailangan kong ayusin ang sarili ko, okay? Pagod na ako. Naiintindihan naman kita, tama ka. Ewan ko, naisip ko lang kasi na kailangan mong malaman yun. Thank you. Okay. See you. See you later. Uy! Pare, may nangyari kanina. Ano ba naman, Emir? Wala namang normal na nangyayari dito. Masanay ka nga. Ayoko nang pag-usapan yan. Kilala mo si Golden? Sinong Golden? Sinong Golden? Rock Golden, Marble Golden, magandang Golden. Anong meron sa kanya? May gusto yata sa akin. Sa'yo? Ha! Ano ka ba, pare? Wala yun. Malamang hindi mo lang siya naintindihan. Seryoso, pare. Kasi nagpapakyut lagi sa akin pag dumadaan ako tapos kinuha ang number ko. Ha? Hala siya. Huwag kang ang feeling. Sa dinami-dami ng mga gwapo dito, bakit naman ikaw pa, pare naman? Pare, mukha akong Italiano. Di mo ba kita? Tsaka sino pa bang ibang gwapo dito? Ako? Ako? Sino pa? Kawawa ka naman. Emir? Ah, Golden. Hello. Hello. Naisip ko, what if mag-coffee kaya tayo mamaya? Pwede ka ba? Sure, sige, pwede. Eh, kung ngayon na lang kaya. Oh, sure. Sige, susunod na ako sa'yo. May tatapusin lang ako. Saglit lang. I'll be right there. Sige. Okay, sige. See you later. Bye. Ha? Nakita mo ba yun? Ha? Pare, mukha nga type ka talaga, pero di ko alam kung bakit. Hala. Sabi ko sa'yo, di ba? Ha? Teka lang. Akala ko ba malungkot ka kasi kakabreak nyo lang? Bakit may bago ka na agad, ha? Hala. Grabe, magko-coffee lang naman kami. Sasabihin ko, kakausapin ko siya, tapos malalaman niyang broken-hearted at malungkot ako ngayon. Ganun. Alam mo, sa totoo lang, di niya maiintindihan yun, Emir. Matakot na ba ako? Hindi ikaw, pero ako yata yung dapat matakot. Nangyari sa akin? Anong nangyari sa sex appeal ko? Ano nangyari sa asim ko? Ano namang nangyayari sa akin? Huwag kang mag-alala, pare. Mababalik mo yun, ayusin natin. Umalis ka na, pare. Hindi ako makakonsentrate sa trabaho. Sige, alis na ako. Magka-coffee lang kami. Sige na. Latte! Alis, ayaw na kita makita. Kulit mo.
Ma'am, kain na po kayo. Wala sila Halit tsaka Lila. Si Zera naman kasama yung asawa niya. Si Erim naman ayaw din sumabay. Dinalhan ko na siya ng pagkain sa kwarto. Tignan mo nga, mag-isa na naman ako kakain dito. Ma'am, kung gusto mo, dadalhan na lang din kita ng pagkain. Anong pagkakaiba nun? Di mag-isa rin ako kakain. Kaya ka ba ganyan kasi wala na si Mizera dito? Aisel, sobrang saya ko na wala siya dito sa bahay. Ibig kong sabihin, dati kasi lagi kayo nagtatalo. Ngayon, wala na siya. Hinahanap mo na. Siya lang kasi yung madalas kumakausap sa'yo dito. Sa bagay, totoo naman ang sinabi mo. Pasensya na kayo, Mrs. Yildiz. Sana hindi na lang po ako nagsalita. Sige, kumain na po kayo. Nakahin na po lahat. Aisel, Lila, I really love this idea. Ang galing mo. Di ba we always have dinner naman, Mom? But not as a family. Ang sinasabi ko lang naman, this is nice and we should do this more often. Halit, ikaw naman ang mag-initiate minsan, hindi laging si Lila, di ba? Okay. Sige. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? I have a boyfriend na kasi, Baba. How come I don't know him? Ako na lang mag-explain, Halit. Ganito kasi yun. Since bago lang sila, hindi muna nila nasabi sa'yo. But I met him. Napaka-gentleman talaga niya. May sarili siyang business. At may Ottoman blood siya. Actually, hindi talaga totoo yan. What do you mean? It's not true. Ganito kasi, yes, Ma'am, nakilala mo na si Emir. And yes, siya nga yung boyfriend ko. We're happy pero may issue. Anak, diretsahin mo na nga. What are you trying to say? Yes, of course, Baba. Emir did not come from a rich family. Anong sabi mo? Actually, he's just a regular employee na sakto lang yung sinasweldo, but we really love each other and... Teka, so everything you told me about him is just a lie? You're right. Pero akala ko kasi hindi mo siya magugustuhan. Kaya I asked him to lie to you. Oh, Diyos ko, kailan ba matatapos to? Pwede ba? Sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari dito, ha? Ay, naku, Halit. Una yung kapatid ko. Ngayon yung anak ko. Parang aatakihin na yata talaga ako, gosh. Nagsinungaling ako kay Mom, Baba. Aisel, magkwento ka naman. Ano pong gusto niyong ikwento ko? Alam mo kung bakit gusto kong sabayan mo ko? Para lang may makausap ako. Naiinis kasi ako. Sige na, magkwento ka na para matuwa ko. Pumunta ako sa palengke kanina. Ano nangyari? Magluluto kasi ako ng broccoli soup bukas. Pero ang mahal ng mga Ricardo, Miss Yildiz. Pero yung mga panindang prutas, sariwa lahat. Pwede ko kayong turuan kung paano gumawa ng broccoli soup kung gusto mo. Ayokong matutugumawa ng broccoli soup. Iba na lang. Tipong may pinapanood ka bang teleserye sa TV ngayon? Wala po eh. Kaya ganito kasi wala na si Mizera dito eh. Kung nandito pa siya ngayon, nagbabangayan na kayo, tas magiging okay ka na. Hay nako, iba na talaga ngayon kasi wala si Zera. Isipin mo yun, Aisel. Di ko pa matawagan si Zeynep. Bakit, ma'am? Hayaan mo na, Aisel. Akalain mo bang nawala na ang lahat sa akin ngayon? Baka ma-depress lang ako niyan. Sige ka. Sana maging okay na kayo, ma'am. O sige, bigyan mo na nga lang ako ng recipe para hindi tahimik dito. Kung bototay kaya, Ano ba, konting class naman yung tipong mga dessert ganun. kung palitaw kaya, pudding? Pudding pala. Okay, sige, bumili ka ng sahog tas magluto ka ng pudding. Sige, umalis ka na. Tama na yan. Ang dami mo na rin kinain. Kunin mo nga yung phone ko. Anak, pagkatapos ng ginawa mo,
Ngayon sasabihin mo na may boyfriend ka na? Ano ba yan? Narinig mo ba? She lied to me about him. Pero ma'am naman, ikaw din mismo yung nagbibigay sa akin ng reason na magsinungaling. You're living in your own dream world at gusto mo din ako isama doon sa mundo mo and live by your own very high standards na rin. Pagsabihan mo nga yung anak mo. Lila, don't talk back to us. Baba, I'm just telling the truth. Mahal ko talaga si Emir and soon, you will see me with him. Anak, tama na yan. Tigilan mo na yan and please wag mo na akong galitin. Baba, I just don't understand ba't nagagalit ka? Galit kayo pag nagsisinungaling ako. Tapos galit din kayo pag nagsasabi ako ng totoo. Anak, ano naman mapapala mo if you go out with someone like him, ha? But of course, kilala niya baba mo natural, hindi ka na talaga iiwan yan. Ginugulo ko ba na lalaki yun? I can't believe you two. Did you know Emir broke up with me? Sabi niya magkaiba daw yung mundong ginagalawan namin. Sa tingin niyo ba gagawin niya yun kung pera lang habon niya sa akin? Magaling siya. Mag-isip ka naman. Oh, Mom, why don't you believe me? Hindi ganong klaseng tao si Emir. Anak, nakipag-break siya sa'yo dahil gusto niyang habulin mo siya. Please, gamitin mo ulo mo. Ha? Ba't parang dalawang anak kong babae hindi nag-iisip? Huwag ka nang magalit, Alit. I'm leaving you two alone. Alis na ako. You guys only think about money. Dear, what are you doing? Stay here and count your money. Maupo ka. Dapat talaga naiisip kung mangyayari to. What? Sit down. Paano kung may mangyari sa kanya? Don't worry. Tatawagan ko si Sitki para sundan siya. Tawagan mo na ngayon, please. Ano nangyari sa batang yan? Hindi siya ganyan, Alit. I can't believe it either. Bakit sakit sa ulo mga anak ko? Sinira niya ang dinner natin. Waiter, bill please. Thank you. It's time to eat now. I'm watching the game. I'll eat here. I can see that. Sana pala niyaya mo ko bago ka nagsimula. Nawala sa isip ko, Ender. Samahan mo man lang ako. Ang dami kong pinaluto, di ka naawa sa akin. Nakakalungkot ka naman, Alihan. Ender, fine. Sige, maupo ka na. Go. Thank you. Oh, please huwag ka namang sumimangon. Ganito talaga ang mag-asawa. This is only temporary, remember? Yes, it is. Pero now, can you imagine how a real marriage works? Tapos gusto mo pang pakasalan si Zeynep noon. Buti na lang nandito ako at di mo na kailangan gawin yon. Actually, naunahan mo lang ako. I was about to say, buti na lang nandito ka. Great minds think alike. You easily get offended pag may masabi lang akong di mo gusto. Kung si Zeynep yan, sisimangutan ka ng buong araw. Marriages are all the same. Wives are always nakasimangot. Are you trying to ruin the idea of a marriage for me para di ako ikasal after ng divorce natin? As if I can convince you to not do anything, Alihan. Pero malay mo, baka dapat matuwa ka sa kung anong meron tayo. If you think about it, most people would kill to have what we have right now, Alihan dear. I'm just saying. Yan ba talaga, Ender, ha? Oo, kung magsalita ka, akala mo hindi mo alam. Ang pangarap ng lahat magkasundo sila, magawa nila ang gusto nila, kaya ang marital status married. Kaya hindi sila pinagchichismisan. No one will ever gossip about them. In short, masaya lahat ng tao. Alam mo, ewan ko kung posible ako maging masaya sa kung anong meron tayo. Hindi ko naiintindihan. Kapag nalaman mong temporary lang to, maiintindihan mo din, Alihan dear. Bon appetit!
Lila? Merhaba, Zainab. Are you busy? I need help. Hindi, wala. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Nag-away kami ni na Mom at Baba. I want to talk to Emir but he's not here. Ay, hala, ganun ba? Halika, pasok ka. Ano ba nangyari? My parents don't really care about me. Wala talaga silang paki sa feelings ko, Zainab. Sabi ko sa kanila, I love Emir. Anong sinabi mo? Oo, Zainab, sinabi ko nga sa kanila. Not everybody has to be with rich people. Lila, tama ka naman na hindi lahat tungkol sa pera. Pero hindi boto kay Emir ang pamilya mo. Hindi magiging madali yun para sa inyong dalawa. Alam mo, yan ang di ko maintindihan. And galit din ako kay Emir ngayon. Do you know where he is? Hindi. Hindi ko alam kung nasan siya. I won't go home tonight. Kailangan malaman nila Baba how hurt I am. Lila, okay lang naman sa akin pero tawagan mo na lang muna sila. Tapos sabihin mo dito ka muna sa akin para hindi sila mag-alala sa'yo, okay? No, I'll stay somewhere else, don't worry. Lila, wag mo sabihin matutulog ka dun kina Emir. No, Zainab, syempre hindi, no. Tinext ko na si Uncle ngayon. Susunduin na niya ako dito. Tinext mo uncle mo? Malapit na daw siya. Ah. Okay. Diyan ka muna, maiwan lang kita sandali. Babalik ako. Saglit lang. Okay. Si Alahan pa talaga eh. Ano mo pwedeng masuot dito? Uff, okay ba to? Ano pa ba iba? Ito? Hindi, OA naman. Baka sabihin nun, nagbihis pa talaga ako para sa kanya. Ay. Ito kaya? Ito na nga lang siguro. Yung pants. Sige, ito na lang. Ano ba yan? Oo, Halit? Ang aga mo yata. Oo. Anong nangyari? Huwag mo sabihing strines ka ni Zera at Kemal. Pwede ba, Yildiz? Walang kinalaman si Zera at Kemal. Malay ko ba? Mukhang galit ka kasi. Ano bang nangyari? Hindi na natatapos ang problema. Nag-away kami ni Lila. Bakit? Anong nangyari? Sabi niya na may boyfriend na raw siya. Hindi raw mayaman pero mahal siya. Kalokohan na naman. Wala bang katapusan to? May sinabi tungkol sa lalaki? Oo. Sinabi yung pangalan? Parang... Emir daw yata ang dinig ko. Yildiz, hindi na importante yun. Mga bata pa sila. Magkakalimutan din sila agad nun. Oo nga. Ayokong sinasagot ako ni Lila. Kumakain kami tapos bigla na lang siya umalis. Tagalit na galit. Immature pa naman kasi siya, sweetheart. Pinasundan ko kay Sitki. Ah, si Sitki ba? Si Inspector Gadget yun. Naalala mo? You know where she went? Ewan ko saan nga ba? Kay Zainab. Ay, hala siya. Listen, call Zainab now. Sabihin mo di niya pwedeng patulugin ng si Lila, okay? Kundi Okay. magagalit talaga ako. Sige, sasabihin ko sa kanya, sweetheart. Teka, papagawa kita ng tea. I said... Hindi na, ayoko. Gusto ko rin matulog. You can't teach an old dog new tricks. Ba't siya kami tatalikuran? Walang galang. Wala yun kay Zainab na kay Emir yun. Ay, paano ko tatawagan si Zainab? Di ako sasagutin nun. We meet again, Zainab Yilmaz. Oo. Pero hindi dahil sa akin. Nasa loob siya, pasok. My dear, are you okay? Hindi, Uncle. Come on, sit down. Tell me what happened. Ano bang pinag-awayan niyo? You know naman how they are, right? Every time nag-uusap kami, whatever I say, for them laging mali yun. I'm sure that's not the only reason. Malamang may ginawa ka na namang hindi nila gusto. Yes, that's right. Kung kasalanan magpakatotoo. Oo,
Guilty ako. Nandun sa labas si Sidki. Hinihintay ka. See? Did you hear that? Zainab? Hmm? Sorry to bother you. Wala ka naman lakad. Okay lang, wala naman. Ayokong malate ka kung magkikita kayo ng boyfriend mo. Oo, magkikita kami, pero mamaya pa naman yun. Talaga? Tatawagan ko siya para i-reschedule na lang. Oo, bakit? Di ka ba sinasagot? Baka naka-silent, tatawag naman yun sa akin. Zainab, if you have plans, you can go ahead. Hindi, okay lang. Mamaya na ako aalis pagka-alis nyo. No, don't make him wait. That's not right. Yeah, agree ako kay Uncle. You can go. Lock na lang namin yung door. Ganun ba? Okay, sige. Aalis na ako. Sige, ingat. See you soon. Pakisara na lang yung pinto. Iwan ko na kayo. Aalis ka ng ganyan? Oo. Bakit? Anong problema sa suot ko? I don't know. Di ba dapat mag-ayos ka ng konti kung makikita kayo ng boyfriend mo? Bakit ba? Gusto niya ako ng ganito, okay? Okay. Sige. See you, Lila. Good See you, night. Zainab. Palayasin ba ako sa bahay ko? Di pala ayos ha. Napakayabang. Dati ganda-ganda ka sa akin. Anyari? Saan naman kaya ako pupunta? Nakakahiya kay Zainab. Okay lang yun. Don't worry about it. Sige, sabihin mo na sa akin kung anong nangyari. Uncle, look, you know what really pisses me off? Wala silang pakialam kung anong gusto ko. Whatever Baba says, yun ang masusunod. I can even meet with you whenever I want. Yes, but you know how he is, di ba? Right. That's true naman. Pero until when? Kapagod na kasi. Alam mo, ayokong magsinungaling sa'yo. But I don't know what will happen in the end, Lila. Whatever it is, ako lang din na masasaktan, Uncle. You're right. Doon muna ako sa'yo. I don't want to go home. I would love to, pero ayoko ng problema. Nakita ko ni Sidki nung dumating at pumasok dito. Siguradong tinawagan niya ang baba mo. Oh, see? Pinabantayan niya pa talaga, di ba? Maybe it's because he's worried about you. Okay, Uncle, I get it. Nag-aalala siya. Pero sana tinawagay na lang ako like how normal father does. What's so hard about that? Ganun na talaga siya eh. That's how he is and there's nothing we can do about it. Come on, Sidki's waiting outside. We'll talk later. Tara. Okay. Thank you for listening to me, Lila. But one of these days, magsastay ako sa inyo. Sure, sige. Miss mo na si Ender, no? Ah, yes. Really can't live without her. Okay. Tara na.